Ang sabi nila, edukasyon ang isa sa natatanging bagay na maaaring ipamana ng ating mga magulang. Ngunit paano kung di matugunan ng mga magulang ang responsibilidad na paaralin ng kanilang mga anak? Paano kung wala silang sapat na pera para mapaaral ang mga bata? Hanggang doon na lang ba? Tunghayan ng dokumentaryong patungkol sa isang advokasya na nagmumulat sa mga bata sa kahalagahan ng kaalaman at pagbabasa. Ang Tulay Community ay matatagpuan sa Banuyo, Pilar, Sorsogon. Itinuturing itong pinakamahirap na komunidad sa barangay kung saan gawa ang mga daan sa kawayan at ang mga bahay naman ay gawa sa kahoy. Tuwing bumabagyo ay naaabot ang mga bahay ng tubig baha kung saan nahihirapan ang mga batang makadaan papuntang paaralan at ang mga matanda naman na patungo sa kanilang mga trabaho. 85% ang literacy rate ng buong barangay, ngunit 4 sa bawat 10 kabataan pa lamang ang nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo dito sa Tulay Community. Karamihan naman sa kabataan ay mas piniling tumigil sa pag-aaral dahil sa kapos sa pera ay mas gusto na nilang magtrabaho. Hanggang sa may isang tao na naniwalang hindi pa huli ang lahat, na naniniwala na ang isang mabuting gawi ay pwedeng magsimula ng magandang pagbabago, lalong-lalo na sa Tulay Community. Siya si Sir Luel Adrian M. Sulayaw, galing sa mahirap na pamilya sa San Jose, Pilar, Sorsogon. Pero hindi ito naging hadlang upang matupad ang kanyang mga pangarap. At yun din ang gusto niyang tumatak sa isipan ng bawat tao, lalong-lalo na sa isipan ng mga kabataan. Kaya naman dito nagsimula ang PRC, Pilar Reading Center. Ang Pilar Reading Center ay isang nipahat na itinayo para sa mga bata ng Tulay Community para sa murang edad pa lamang ay mamuwang na sila sa kahalagahan ng pagbabasa. Actually, ang PRC or Pilar Reading Center, maraming pinagdaanan. Siguro, ako as college student, marami ang nagsasabi na ako ngayon teacher na nag-aakusa na I'm doing this for promotion, I'm teaching, doing this. Pero hindi nila alam na college student pa pala ako, nag-start ng PRC. Siguro second year college. Ito yung simula kung saan I'm going foundational years ng PRC. Ang PRC stands for Pilar Reading Center. Isa siyang simpleng small lipahan kung saan may mga books doon. Books na kalagay, na ina-arrange ng mga bata, ng mga matatanda, na katulad kong bata noon. Nagsimula siya actually in honor sa taong tumulong sa akin makapag-aral ng maayos. Role ko, i-push siya. So, taga-push kami, official push. Kaya mo yan, kaya mo yan. Then, ang sabi namin, yung kami, Pilar Reading Center, mga kaibigan mo. Narito nga tayo sa Pilar Reading Center kung saan kasama nga natin ang mga bata at kitang-kita nyo naman na kahit sobrang init at siksikan ay narito pa rin sila upang magbasa ng libro. Ayan, kung makikita natin mga kaibigan na tumatagaktak na ang pawis, kahit kami dalawa ni Francine, tumatagaktak na talaga ang pawis namin dahil sa sobrang may kaliitan nga yung espasyo nitong Pilar Reading Center. Pero kung makikita natin sa likod natin na may mga kabataan pa rin mas piniling magstay dito, magbasa, kesa magbulakbol at maglaro lang sa labas. Kaya isa rin sa mga magandang dulot ng Pilar Reading Center ay ang baguhin ang persepsyon ng bawat kabataan na dapat
na hindi lang nila ilalaan yung buong buhay nila sa paglalaro o sa paggagawa ng mga wala masyadong kabuluhang bagay, kundi ang magbasa at madagdagan ang kanilang kaalaman sa larangan ng iba't ibang asignatura. Bunga siya ng pagkakaibigan. Iisang advokasya na magkakaibigan na kapwa nagtutulungan, natulungan, ako tumutulong ako dahil natulungan ako, sila natulungan din. Sama-sama kayong tutulong para matulungan din nila. Yun ang PRC. Yun yung history ng PRC. Nag-start siya 2010. 2011, graduate kami. Nag-start kami ng mga writing workshops. So hindi pa naman namin alam na yung PRC ngayon. Actually, ang history ng PRC, yung mga tawag dati, nagtanong kami sa BU librarian, kasi palagi naman ako doon kay Ma'am Olaguer, na noon ay OIC, librarian siya ng College of Nursing. Ma'am, ano pwede namin pangalan? Little Space. Yeah, Little Space. Ano po, nagbigay kami sa inyo. Madam, pwede ba siya mini library? Pwede ba siya tawaging Pilar Youth Zone? Pilar, parang sa mga for students area na yan. Yun sabi niya, kung number of books, you call it reading center. So pinangalan namin siya, Pilar Reading Center, in tribute kay Madam. Sa malayo, na merong taong tumulong, ito, nagtay tayo, para pasalamat natin sa kanya. Without her, wala ako, wala tayo. So, pasasalamat siya sa taong tumulong sa akin especially. Kaya very personal ang hugot ko sa PRC. Kasi, without PRC na ngayon, ay mas nakita ko yung sarili ko na mas naging compassionate ako sa iba. Kasi yung need ko, yun din pala yung need nila. Yung pangangailangan ko dati, yes, finances, hindi pala yun. Challenge lang yun. Pero ang pangangailangan nila is education. 2014, nandun na yung challenge ng K-12. Wala na entrance exam. So, nag-isip naman ngayon kami, anong gagawin namin para maging tulong? Naganda kami ng LED. Kasi wala ipon namin for 4 years na review papers. Saan yon? For what purpose? Na nakip natin yon. Naganda kami, nag-assess kami ng needs ng community. Meron. Nakita namin na kailangan ng tulong ng community, lalo na doon sa Tulay community. May mga hindi pa pumapasa ng board. So, naganda kami ngayon ng LET, Licensure Examination for Teacher. Tawag namin nun is Excel the exam, exit and excel. Yung programa namin na matulungan, mag-review sila, maipasa. 6 na taon nang bukas itong PRC at madami na ang naimpluwensyahan nitong mga bata at nagdulot ng magandang epekto sa kanilang buhay. Ilan sa kanila ay sila Nicole, Colleen at Kim. Si Nicole at Colleen ay magkapatid na nagpatayo ng kanilang sariling PRC sa kanilang bahay. May magbabasa ng mga bata dito pumunta dito sa aming bahay. Kasi yung aming bahay maliit lang para po sa mga babasahin po nila. And then, nagdikit-dikit ng kahit anong pandikit. So, siyempre masaya bilang magulang. Masaya kami kasi Huwag niyo na mag-ibig. Hindi, okay lang po. Okay lang po yan. Kaya, hindi nyo kasi siyempre alam. na-inspired kami. Isa din si Kim na naimpluwensyahan ng Pilar Reading Center. Kaya naman ay nagpatayo din siya nito. Pati rin mga magulang sa Tulay community ay galak na may PRC sa kanila. Dahil imbis na naglalaro daw ang mga bata, ay naiisipan nilang magbasa. Nagdakula kay si Kim. Pirmi na, yaw na siya, dako na siya libro ni Kim. Tapos kawat-kawat, tapos may nag-end may visit, tapos maturo. Pero na-enjoy niya magbara. Araw-araw lang yan. Tapos minsan, sabi ko, yung first na nagibo. Iba nung ako mama ning PRC apo niya, PRC. Gabos ini PRC ang ngaran. Maski po may kanya-kanya May lang. kanya-kanya ngaran. Pero ang apo din na PRC sa niya.
gusto ko man nga mama ng PRC araw kay Ate Nicole. Sabi ko, ano yun? Mga books. Tapos hanggang nag-ano na sila, nagpatiripon, mahilig sila sa mga books talaga. Tipon. Tapos mabasa-basa kita, turuan, teacher, tapos turo. Hanggang na-develop sa indaning. Puro na libro. Maski si Kim, pag ang gari ang kang na-encourage sinda na, so, mas gusto nila ang libro kaysa mga toys. Ngunit sa kabila ng benepisyo na natatanggap ng mga tao sa komunidad na ito, ay hindi alam ng barangay na mayroong PRC. Sa ining Pilar Reading Center. So, duman ko lang na araman na ikaw pa lang ka na Pilar Reading Center. Pero aware po ako na kang last year, duman sa Bonifacio Park, may pa-contest sa spelling. Ang participants gapos sa mga sa elementary. Nag-organize. Oo. Pero ang nakakariling ko po mga different mga mga sekta, mga different sa church. About sa church? More on sa church po. Yeah. Sa church na organization ang Nag-organize. Daiman po invited lang po nila po sa government. Pero sa huli ay handa naman ng barangay council na suportahan ang advokasiyang ito. 6 na taong naninilbihan, 6 na taong pag-iimpluwensya, 6 na taong nagdulot ng pagbabago. At ngayon, nagpapatuloy kami na maglingkod sa Pilar. Kasi palagay ko yung Pilar, siya yung nangangailangan ng tulong. Ang aming bayan, kasi itong mga bata, mga kabataan, na tinutulungan namin, sila ang magiging future ng Pilar. Kung matulungan namin sila na mabago yung kaisipan, mindset, pagdating sa pagbasa, I think there will be success there. Kasi ang foundation ng success is reading. Kung maturuan mo ang bata, kahit isang bata na magbasa, dadalhin yan paglaki. What if mas maraming bata ang maabot mo? Mas maraming bata magiging mabuting mamamayan, mas magiging future movers and shakers ng society. Sa ika-6 na taon ng PRC at sa darating pang taon ay ipagpapatuloy ng Pilar Reading Center ang paghubog sa mga bata at pagpapalaganap ng kahalagahan ng pagbabasa. Dahil ang kaalaman ay susi sa pag-asenso at pagtagumpay sa buhay. Wisdom. Reading is foundation of wisdom. Wisdom is the foundation of success. Nagsisimula yung wisdom dahil sa knowledge. Yung knowledge dahil sa aklat. Yung success ay bumabase doon sa wisdom. Because that's the applied learning. That's the applied knowledge. Sa bata, mahalagang bagay na maturuan sila. Ng aklat, pagbasa ng aklat, halaga ng aklat. Kasi sa bawat aklat, bawat page na binubuklat nila, ay pagbuklat din nila ng page in return sa buhay nila. So for me, book is a life turning. It really changes lives. Kasi beyond the book, nandun yung learning, nandun yung education, nandun yung values, nandun yung pagpapahalaga sa iyo.